Welcome sa aking mini vlog! Noong nakaraan na araw nga, ay sinamahan niyo ako sa pag-iigib at ipinakita ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng tubig na ginagamit ko na panlilig sa aking mga tanim araw-araw. At kinaaraw nga ay sasamahan niyo ako at ipapakita sa inyo ang aking mga tanim. At sasamahan niyo ako sa pagdidilig at pamimitas ng mga bunga ng aking tanim na kamatis at kangkong. Yan nga, may bakanting lupa malapit sa bahay namin, sa may bakuran namin, maliit lang siya. Nasasayangan ako kaya naisipan kong taniman. At ayan nga ang aking mga tanim na gulay kagaya ng kangkong, kamatis, talong, at saka pechay. Dahil wala pang ulan o hindi pa umulan, kailangan natin silang diligan. Dahil matutuyo at mamamatay. Kailangan din nila ng tubig upang mabuhay at tumubo at makapagbigay ng bunga. Sabi nga nila, kung may itinanim, may aanin. Sa oras nga na iyan ay tapos ko ng diligan ang aking mga tanim na gulay. Dahil hinog na ang mga bunga ng aking tanim na kamatis, ay agad akong kumuha ng lalagyan at gunting upang gagamitin sa pamimitas ng mga bunga. Sarap nga sa pakiramdam na nagbunga na ang aking mga pinaghirapan. Kaya laban lang sa hirap at sa hamon ng buhay. Sa banda nga na iyan ay may nakita ako na hinog na at pwede nang pitasin at isasahog natin ito sa lulutuin kong sinigang na bangus. Masarap kang ulamin ang bagong pitas o yung sariwang mga gulay. Yan nga ang tanim ko na talong. Mayroon ng bunga pero maliliit pa. Kaya sa susunod na araw natin yan pipitasin. Tinawag ko nga dyan si Josawa upang samahan ako na pitasin ang mga dahon naman ng kangkong. Dahil inuunahan na tayo ng mga insekto. At ang tagal mamitas ni Josawa dahil chine-check talaga niya kung may mga insekto ang mga dahon ng kangkong. Nga pala, ang kangkong na iyan ay pwedeng itanim sa lupa. Pero mas magandang itanim ito tuwing buwan ng tag-ulan. Kumuha lang kami ng sakmong dami na pang-ulam na isasahog namin mamaya sa lulutuin kong sinigang. Kasama ang napitas kong kamatis kanina. At kapag nagustuhan ang aking video, paki-like, share, and follow. Maraming salamat